Mga S-Friend, welcome sa ating Sementeryo serye. Sa exploration na ito, ating hahagilapin ang mga natitirang piraso ng kasaysayan na maaari nating mamalas sa mga luma at mga Spanish colonial cemeteries o ang mga ikangay heritage of death. Sa panahon ng pagdagsa ng mga misyonaryong Agustino ay kilala sa pangalang Baknotan at bago pa man tuluyang maisali sa itinatag na enkomienda sa Pangasinan noong 1583 ay tanyag na bilang isa sa mga pangunahing pook komersyo ng nooy Alcaldia Mayor at maging sa buong rehiyon. Pero alam nyo ba mga S-Friend na sa loob ng Roman Catholic Cemetery ng lungsod may isang strukturang makapagsasalaysay ng itinatagong kasaysayan ng naturang sementeryo at makapagpapatunay na ito ay isa nga sa mga sementeryong binuksan noong panahon ng mga Kastila sa naturang lugar. Bagamat walang tiyak na datos o petsa na makakalkal sa internet at ibang sources, at ito ay walang iba kundi ang Chapel of the Resurrection. At mga S-Friend, nandito nga tayo sa loob ng Chapel of Resurrection at ito yung isa sa mga sinasabing pinakaunang chapel dito sa Dagupan City, na kung saan makikita nyo po dito talaga sa structure pa lang niya may Hispanic origin or let's say influence kasi kung titingnan naman natin yung mga bricks, naaalala ko yung mga bricks na ginamit sa old PNR, yung old train station, na isa rin sa mga pinuntahan natin dito at isa rin sa mga idineklarang heritage site dito sa lungsod. At yun nga lang, kung inyo pong mapapansin talaga mga S-Friend, mula dito, ayon din dun sa mga bata, ginagamit pa rin naman daw itong chapel na ito, pero hindi na para doon sa pagbeblesan ng mga bangkay bago ilibing dito sa sementeryo. Kasi banda rito lang po sa labas, as in ito lang, sementeryo na, napapalibutan na tayo ng sementeryo. Ngayon, ang nakikita natin dito puro may katulad na halimbawa nito, may lapida, actually meron nga ding gamit, yung gamit para sa pagpantabas ng damo. Andito rin yung ibang mga kagamitan ng mga sepulturero katulad nito. And base din dun sa isa sa mga nahanap natin na mga info, hindi man siya ginagamit bilang dito biniblesan yung mga patay bago ilibing. Ginagamit naman siyang paggawaan ng mga lapida, dito inuukit. Kung hindi man, dito rin nagsisipagtulog yung mga sepulturero kapag meron silang mga overtime dito sa sementeryo. Naaalala ko tuloy yung isang urban legend mga S-Friend na sinasabing itong mga rebulto na ito, meron kasing isang kwento pero hindi naman dito sa Pilipinas, na sinasabing merong isang misteryosong rebulto sa ibabaw ng nicho ng isang bata. Kung hindi ako nakakamali, Amerika ito pero sinasabi ng ilan na urban legend lamang iyon. Pero kasi tuwing umuulan daw, kasabay ng kidlat, kasabay ng kulog, nawawala daw yung rebulto sa ibabaw ng nicho. Which is ito yung sinasabi kapag nakakita ako ng mga ganitong klase mga rebulto, parang ang creepy. Parang iisipin mo tuwing gabi nawawala sila sa posisyon. Parang ganun. Pero imagination lang. At dito mga S-Friend, tabi-tabi po. Dito mga S-Friend, sa gilid naman nitong Chapel of the Resurrection, makikita ninyo talaga na wala na din yung mga semento na dating kumocover dito. At dahil doon, ito na, labas na halos yung mga bricks na ginamit nila, which is katulad ng sinabi ko kanina, nandun tayo sa loob. Ito talaga yung magpapatunay na ang mga bricks, ilan sa mga materials na katulad ng ginamit na ito, isa talaga ito sa mga pinakamatibay na mga materyales sa paggawa ng ganitong klase mga structure. Kasi hanggang ngayon andito pa rin
Yun nga lang, nagbabakbakan, pero for sure itong mga semento na ito, mga bagong tapal na lang yan dyan. At kung nyo mapapansin dito mga S-Friends, sa likuran na po ito ng Chapel of the Resurrection, makikita nyo po dito yung mga maliliit na nicho. So ito na yung mga buto ng mga unang inilibing po dito. Although may napapansin din tayong 2019 pa, so inilipat na lang dito sa likuran, dahil talagang kung nyo mapapansin talaga dito sa sementeryo, as in crowded na din talaga eh. Makikita nyo rin sa banda doon yung apartment type na mga nicho, at ito yung isa sa mga magpapatunay talaga kung gaano nakarami yung mga nakalibing dito. Kaya ito na lang sigurado yung naging solusyon doon. Kung iyong tatanungin kung bakit hindi man lang gawa ng hakbang ng city government ng Dagupan upang mapreserba ang naturang Heritage Chapel, ang sagot lamang dito, S-Friend, ay napakadali. Ito daw kasi ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Archdiocese ng Lingayen Dagupan, kaya basically privately owned ito at hindi maaaring laanan ng city government ng kahit anumang public funds, lalong-lalo na sa pagre-rehabilitate nito. At kung mangyayari iyon, magiging illegal ang proseso. Kaya may iwan sa Archdiocese ang responsibilidad para sa anumang maintenance at mga developments na isasagawa sa hinaharap. Speaking of developments, 2022 nang muling mabihisa ng nooy akala naming wala ng pag-asa, binubulok ng panahon at nakatiwangwang na cemetery chapel. At mula sa pagiging ganito, ay ganito na siya ngayon. Subalit, nagkaroon man ng development, may ilang komento pa rin tayong natanggap mula ng atin itong i-post sa ating Facebook page, partikular yung mga kuhang larawan na nagpapahayag ng tila disgusto sa ginawang renovation. Ayon sa komento, ang paglalagay din daw kasi ng semento sa mga bricks o sa pagitan nito ay siyang magpapahina palalo sa istruktura. Hindi rin umano ito compatible sa luma at mga orihinal na materyales na ginamit. Meron din nagpahayag ng disgusto sa estilo ng roofing nito. So mga S-Friend, ito na ngayon yung itsura ng Sementeryo Katoliko dito po sa Dagupan City. Meron na silang ginagawa ngayon, mas pinaluluwag nila sa banda rito. At dahil doon, may mga nicho na ayan, nilipat na yung mga patay. Talagang intended na palawakin ito, kaya ganito. Ito. Yung hawakan ng kabaong yun, ah. Ganito na siya. May mga ibang nalubog katulad nito. At dahil nga nandito tayo sa Dagupan mga S-Friend, alam nyo naman, isa sa mga low-lying area talaga itong lungsod. Halos pantay niya na yung
ilog tsaka karagatan na meron dito sa lungsod na ito. Kaya ito, talagang konting ulan lang expected. Yan, may mga baha. Pero ito, nilipat na rin yung mga patay dito. Tapos ito, then ito na yung itsura nung Chapel of Resurrection. Yun, may mga bago na, oh. Yan. Yun nga lang, talagang parang tinaplak-taplakan na ng mga semento. And then, isa sa mga changes na ginawa nila dito, yung mga ganito, ito yung original na bintana. May columbarium na. At hindi na rin ito yung dating grill sa ata ng bintana, eh. Pero makikita nyo pa rin yung pagiging arko, yung disenyong arko ng bintana niya. May pangalan sa loob, may pangalan na sa labas. Kaya hindi siya nag-halo mo. Lahat po yan yung mga dun sa nahagip ng ano. Tapos yung ibang hindi pa nila nalalaman kung mayroong nangyaring ganito. Hindi pa lang yung claim, mayroon namang retring bibigay sa consumer ko na pwede paglagyan. Hindi naman basta-basta yung i-dispose sila. Oo. Bali mayroon isang cabinet na nakalagay dito. So yun lang naman po yung mga nakalibing dun sa likuran ng affected nung ano, no. Kasi dito naman okay lang naman dito. Kaya lang bahain dito sa harap. Pero yung magagawa sa likod, sabi ni Monsignor Bravo, siguro, abot pa ng 5 dito. Pero ang kagandahan nito, ginawang ganito. Kasi yung huling punta ko dito, parang pasira na yung... At least, tsaka pinaghahaluan po ito ng semento kasi. Mabuti na lang at least para magamit siya na may ibang purpose ba. Tutusin, talagang hindi na magagamit ito eh. Talagang ginawa ni Monsignor Bravo. Tsaka ito, mga original na ano pa to. Tagal na. Kumbaga parang siyang antique. Antique, oh. Wala pa yata tayo, meron na ito eh. Oo nga po eh. So yun nga yung mga espren, no. Andun yung lumang chapel. Then ito na yung mga ginagawang pagbabago dito. So dati dito sa may ginagawang daanan na ito mga espren, may mga ano dito, nicho. May mga puntod dyan. Ayun nga dun sa nakausap natin kanina na nagki-caretake. So ang ginawa nila, syempre hinukay, tinanggal bago pinatag tong lugar na to. Tapos lahat ng mga buto, yun nga, nilalagay daw nila sa box. And then nile-label nila. Tulad ng kung ano yung nakasulat sa nicho. And then kukontakin nila yung mga families regarding sa paglilipat ng mga bangkay. So itong naririto mga espren, itong parang alam mo yung apartment type, yung mga nagtatower na apartment type dito. Ayan, ito na yung mga luma at ito yung mga hindi naapektuhan. So ito, may mga bagong nicho kasing ginagawa dito. Yung ibang mga bones, sinasabi nila, yun yung mga nilipat doon sa chapel na ginawa na po o nilagyan na ng columbarium. So at least kahit pa paano nagawan din ng paraan para maging kapaki-pakinabang yung cemetery chapel, di ba?
Ito yung sinasabi ko mga espre, no? Yung pinaka problema dito pag malakas yung ulan or continuous, ayan, lulubog din talaga sila dito. At dahil masasabing kauna-unahan o kung hindi man, isa sa mga unang sementeryo bago pa maging lungsod, present ang mga libingan ng mga kilala, maimpluwensya at mayayamang angkan sa gawing bukana ng sementeryo. Sa aming pagsasaliksik mga espren, kaugnay sa kanyang pangalan, lumabas mula sa Official Gazette na naipublish noong September 23, 1963. Dito nga'y napag-alaman namin na si Don Felipe ay ang tumayong Association President ng Fish Pond Owners and Operators dito sa Pangasinan ng naturang taon at isa sa mga nakipagpulong sa nooy Pangulong Diosdado Macapagal patungkol sa pangangalaga ng mga fish pond at pagpaparami ng bangus since ang Dagupan ay kilala sa naturang produkto. At mga S-Friend, bago po natin tuluyang tapusin ang episode nating ito dito sa ating Sementeryo serye, magsha-shoutout lang tayo ng ilang mga S-Friend, ilang mga masusugid natin na mga tiga-panood o yung mga followers natin. Kahit alam mo yung konting-konti lang yung followers natin, pero maraming salamat talaga sa solid na suporta. Katulad ito sa Facebook, sina Reginald Lawrence, sina Roel Tolentino, Benjamin M. Buido, si Princess Ain or Princess Ain Sophie, maraming salamat. Si Marian Mortega, Christian Barbon na baguhan lang din po dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel. At ito si Pukus Kita, yun yung pangalan niya. Maraming salamat sa inyo lahat mga S-Friend. At kung sakaling ikaw din na nanonood at bagong tuklas mo lang itong ating channel o itong aming channel, itong munting channel na ito, pwede mo ring i-comment sa comment section ng video ito o ng episode na ito yung pa-shoutout mo at nang sa susunod na mga videos natin, mabanggit na natin yung pangalan ninyo. Pasensya na kung sakaling meron kayong mga shoutout before sa iba pang mga video natin na hindi ko po naisasama dahil marami talaga akong na-edit na o na-upload na mga videos na matagal na kasing nagawa. 2021 pa kung hindi ako nagkakamali. Tapos ngayon ko lang pinalabas lahat. So pasensya na. Basta sisikapin namin na lahat po ng mga shoutout ninyo mga S-Friend mababanggit o kaya kahit papaano may shoutout natin excuse me, sa mga susunod pa na mga videos dito po sa Urbex PH Plakado TV. So, ang gagawin mo dapat, huwag kang bibitaw at marami pa po tayong mga urban explorations coming soon, kaya dapat subscribe ka na rin at syempre sundan mo ang aming mga social media mula sa TikTok, mula sa Facebook, may Twitter, may Instagram din po tayo. So maraming salamat. Para na sa ganun syempre maging updated ka na rin kung saan tayo pupunta o saan yung susunod natin na explorations, di ba? Muli ako po si Rico Loco. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po natin na explorations, tutok ka lang, S-Friend.